Na-in-love ako sa sarili kong pinsan. At dahil sa ginawa namin, ay naging magulo at magkaaway ang mga pamilya namin. Dear Ate Vine, sumulat po ako sa inyo upang ibahagi ang aking sariling kwento, upang mapayuhan nyo at hindi nyo mabash. Ate Vine, sa totoo lang po sawa na po ako mabash ng tao, kaya dito ko na lang po ilalabas ang aking nararamdaman. Ako po ay si Angela, 20 years old na sa ngayon, college student. Dito na po kami sa province nakatira sa sign po ng mama ko. Para makaiwas sa kahihiyan na idinulot ko. Ang mama ko po ay nasa Amerika. Ang nag-aalaga po sa aming magkakapatid ay papa ko. At 4 kaming magkakapatid, ako ang panganay. 15 pa lang ako noon, Ate Vine, nang lumipat sa aming lugar ang pinsan kong si Mark, same age lang kami. Nagkita naman kami noong mga bata pa kami. Pero hindi naman kami close, at hindi rin kami nag-uusap noon, hindi kasi kami magkapit-bahay, at same na hindi rin kami mahilig makipag-usap. Noong bata ako, sabi nila namimili lang ako ng batang kinakalaro ko. Lumipat pala sa ibang province noon si Mark, at noon nag-aral. Nagkita na lang ulit kami 15 na kami. Ang papa ko po at mama ni Mark ay magpinsang buo, kaya magpinsan din daw po kami. Naging malapit po kami ni Mark sa isa't isa, kasama pa ang aming ibang mga pinsan. Naglalaro kami noon ng ML, at meron po kaming group. Minsan anden kami sa kanila, minsan naman andito sila sa amin. Marami naman po kami laging magkakasama. Pero po, may time na pagdalawa lang po kami. Ay marami po kaming mapagkukwentuhan. Minsan din hindi kami naglalaro ng ML. Nanonood kami ng hanggang sa kakapanood namin, sabi ni Mark. Gayahin daw namin. Parang nadadala na rin ako, dahil sa pinapanood namin. Nung una mild lang po, puro hawak-hawak, tapos po yung kanya akong iyon. Lumipas pa ang ilang linggo. 2 ulit kami sa bahay, wala po ang papa ko na biyahe ng tricycle. Nanood ulit kami ng sabi ng pinsan ko. Gayahin na namin, ako naman po pumayag naman. Hanggang sa nauhit po iyon ng 3 beses. Isang gabi, nag-chat sa akin ang pinsan ko. Napupunta raw ng bahay, at may bago siyang video na panunuurin namin. Pero at na time papa ko may hawak ng phone ko. Sinagot ng papa ko. Anong video? Sagot ng pinsan ko, yung lagi nating pinapanood. Mas maganda, tapos dayahin natin. Ka sa akin, tapos tayo ka. Iyan ang nabasa ko. Then galit na galit ang papa ko sa akin. Nasampal na ako niyan. At nag-reply naman ang papa ko sa pinsan ko. Pinapunta ng papa ko, alam niya ay ako ang kachat niya. Pagpunta ng pinsan ko, pagpasok na retso agad sa kwarto ko. Pagbukas niya ng pinto, papa ko na ang bumungad sa kanya. At nasapak agad siya, at sa labas, nagwala ang papa ko, kaya nalaman halos ng buong nayon. Nagsampa ang pamilya ko ng kaso. Dahil sa akin nasa bahay kalinga ang pinsan ko, dahil sa kaso. 5 taon na po ang pinsan ko doon, dahil sa kasinungalingan ko sa korte. Dahil natakot ako noon sa papa at mama ko. Kaya kung ano sabihin nila, iyon lang ang sinusunod ko, Ngayon na 20 na ako, alam ko na ang tama at mali. Alam ko yung nangyari sa amin noon, ay parehas naming ginesto, hindi niya ako pinilit. Alam ko parehas kaming may kasalanan, kung bakit nangyari iyon. Ngayon nakukonsensya na ako, dahil ilang taon na siyang walang kalayaan. Hindi nakasama ang pamilya, hindi nakapag-aral. Hindi na rin ako makatulog sa gabi, pero sa tuwing babanggitin ko ang bagay na iyon, ay nagagalit sa akin ang papa ko. Kaya wala naman akong magawa. Pati ang bawat pamilya namin, hanggang ngayon ay kaaway na. Ano po kaya ang pwede kong gawin para makabawi sa pinsan ko?